Joaquin POV. I already fall for you Tris, I love you. Paulit-ulit sa isipan ko ang narinig ko kanina, mula sa loob ng kwarto ni Maya. Gusto ko siyang makita kaya pagkatapos ng klase, nagtungo ako sa hospital para bisitahin siya, pero parang nagsisisi ako nang makarating ako. Nang akmang papasok ako sa kwarto niya, nakita ko silang nag-uusap ni Tristan, pareho silang umiiyak. Sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon. Maya loved Tristan. Paano ang nararamdaman niya sa akin? What happened Maya? Bakit nagbago bigla? Sigaw ko habang umiiyak nakatungo ako sa manibela ng kotse ko. At walang tigil sa pag-iyak. Sabi mo mahal mo ako bakit si Tristan na ngayon? Almost 3 months na ang relasyon namin. Ito ba yung kapalit na palagi akong wala sa tabi niya? At si Tristan ang nasa tabi niya lagi, kaya ba nahulog siya sa lalaking yun? Gusto kong tanungin si Maya kung bakit ang bilis namang mawala yung nararamdaman niya sa akin. Inayos ko ang sarili ko bago bumaba ulit ng kotse, at nagtungo papasok ng hospital. Nakita ko si Tristan na lumabas ng room niya, kaya nagtago muna ako. Nang makaalis na siya agad akong pumasok sa kwarto niya, at nakita ko siyang may binabasa. Napansin siguro niya ako, kaya itinabi niya yung binabasa niya, at umayos ng pagkakaupo. Joaquin, lumapit ako sa kanya, at hinawakan yung kamay niya. Kamusta na ang pakiramdam mo? Wala bang masakit sa'yo? Tanong ko alinlangan siyang tumungo, at dahan-daang binawi ang kamay niya sakin. Joaquin, can we talk? Mahinang tanong niya. About what love? About your feelings with Tristan? About what happened the both of you? Tanong ko nakatitig lang ako sa kanya. Nakita ko yung pagkagulat sa mga mata niya at napayuko. Joaquin, let me explain. Hinawakan niya ang kamay ko at tumingin sakin. You already have a feelings to him. Ang mas malala may nangyari sa inyo. Tumulo na yung luha ko. Napayuko ulit siya. You know Maya, masakit na masakit ang nararamdaman ko ngayon, sabi ko habang nakatingin sa kanya na walang kibo. I'm sorry Joaquin, please understand me. Hindi ko naman alam na mahuhulog ako kay Tristan. Alam kong mali ako na nasaktan kita, at inaamin kong selfish ako, pero Joaquin hindi ko naman mapipigilan yung puso ko na kusang minamahal si Tristan sabi niya, pero mahinang sabi niya. Masakit Maya, masakit dito sabi ko sabay turo sa dibdib ko, kung nasaan ang puso ko. You know how much I love you, at parang mababaliw ako pag nawala ka sakin. Kaya nagsusumikap akong makahanap ng heart donor mo, para hindi ka mawala sakin, pero parang mas masakit malamang may mahal ka ng iba, sabi ko sabay pinabitaw siya sa kamay ko bago tumalikod, at lumabas ng room niya. Pagkalabas ko nakasalubong ko sina Clarence. Joaquin, anong nangyari? Nag-away ba kayo? Tanong niya. Umiling lang ako at dinaanan lang siya. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong mawala ang sakit na nararamdaman ko. I hate this kind of life. She's out of love with me, Maya, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ka sakin. Pagkarating ko sa parking lot, pinagsisipa ko ang kotse ko sa sobrang galit, at sakit na nararamdaman ko. Napasabunot ako sa buhok ko, at napasandal sa kotse ko at napahagulhol ng iyak. Say that I'm gay because I'm crying, masyado kulang mahal si Maya. Kaya ayaw ko siyang mawala sakin, kaya sobra-sobra akong nasasaktan. Maya POV. Maya, rinig kong boses ni Kuya Renz nang lumapit sakin at sinuot yung oxygen mask ko, nahihirapan kasi akong huminga, kaaalis lang ni Joaquin. Galit ako sa sarili ko nang dahil na naman sakin may nasaktan na naman. Kuya, he's mad at me. Joaquin mad at me, sumbong ko. Niyakap naman ako ni Kuya Renz, at hinagod ang likod ko. Stop crying, makakasama sa'yo yan princess, pagpapatahan niya sakin, nakayakap lang ako kay Kuya Renz, habang hinahagod niya ang likod ko. Ano bang nangyari? I break his heart kuya. He knows and I already tell him na kung ano man ang meron sa amin ni Tristan ngayon. What? You and Tristan? Tumungo ako. Kaya ba galit siya sa'yo ngayon? Tumungo ako. I love Tristan kuya. Pero minahal ko naman si Joaquin kuya. You think I'm a selfish? Iyak ko. No princess, nagmahal ka lang, sa isang relasyon hindi mo maiiwasang may masaktan. Kilala ko si Joaquin, magpapalamig lang ng ulo yon. Pag nawala ang galit nun kausapin mo siya, okay?
Pero dapat magpagaling ka princess, sabi ni kuya, napatango na lang ako. Siguro hayaan ko muna si Joaquin na mapag-isa. I love him pero hindi pareho sa nararamdaman ko kay Tristan. I'm sorry Joaquin. I hope maintindihan mo ako. Joaquin POV. Ano ba yung ginagawa mo dude? Ang aga-aga lasing ka na. Sit sakin ni Hale. Nasa room kami ngayon. Oo nakainom ako pero alam ko pa ang ginagawa ko. Kagabi uminom ka, ngayon na naman ang aga-aga lasing ka, sabi ni DJ na seryosong sabi sakin, tinignan ko sila ng masama. Wag nyo na lang akong pakialaman pwede ba, sabi ko sabay naglakad palabas ng room. Medyo pasuray-suray na akong naglalakad, gigil na sigaw ko sabay sipa ng trash bin na nadaanan ko sa hallway. Napapatingin na lang sakin ang mga estudyanteng makakasalubong ko, at parang takot na sitahin ako. Subukan lang nila baka sa kanila ko paibunto ng galit ko. Papunta ako ng field, nang mamataan ko si Tristan na naglalakad papunta sa direksyon ko. Napakuyom ang kamay ko, at mukhang galit ding nakatingin sakin, kaya agad ko siyang sinalubong at malakas na sinapak sa panga. Inagaw mo sakin si Maya, bakit hindi ka nalang mawala? Sigaw ko at kwinilyuhan siya sabay sapak ulit. Hindi ko kasalanang mahalin niya ako Joaquin, tanggapin mo na lang, galit na sigaw niya din sabay suntok sakin, kaya napaupo ako sa sahig. Plinahid ko yung dugo sa gilid ng labi ko, at tiningala siya. Kung hindi ka pumapel, sana kami pa hanggang ngayon, at ako ang kasama niya ngayon, sigaw ko sabay tayo at agad siyang sinuntok sa mukha. Hoy itigil niyo yan, rinig kong sigaw ni Hale na nagmamadaling lumapit sakin, at hinawakan ako sa magkabilang braso. Bitawan mo ako Hale sigaw ko. Tris wag mo nang patulan lasing lang siya, sabi ni DJ na pinigilan din si Tristan, masama ang tingin sakin at ganun din ako sa kanya. Wala akong pakialam. Nang dahil sa kanya kagabi muntik nang atakihin si Maya, galit na sigaw ni Tristan at pinabitaw si DJ. Tandaan mo Joaquin patas ang naging laban ko sayo, hindi ko kasalanang mahulog sakin si Maya, naging patas ako sabi niya. Patas? Esyo nga ka pala inagaw mo pa din siya sakin. Alam kong may mga pasa na din ako sa mukha, at ganun din si Tristan pero hindi ko iniinda yung sakit, ang gusto ko lang ay lampuin sa bagbog ang lalaking ta. Pre tama na yan. Sa sitwasyong ito intindihin niyo si Maya. May sakit yung tao mas kailangan niya kayo ngayon, mas lalong lalala ang kondisyon niya pag nalamang nag-aaway kayo. Mahabang sita sa amin ni Hale, binitiwan niya din ako. Hindi niyo alam kung ano ang nararamdaman ko sabi ko, naramdaman kong may kumawala na namang luha sa mga mata ko. Alam niyo kung gaano ko kamahal si Maya, alam niyo yan sabi ko sa kanila. Nawala bigla yun dahil sa lalaking ta, turo ko kay Tristan na nakatingin lang sakin. Dude, alam naming nasasaktan ka, pero pwede bang ipagpaliban niyo muna yung away niyo, si DJ? Tris, si Maya inatake ulit. Tumawag si Cliff, inatake na naman daw si Maya hapong-hapo na sabi ni Bricks kay Tristan, ako naman parang natuod lang, inatake na naman siya. Let's go, mura ni Tristan na nagmadaling tumakbo. Napaupo ako sa sahig, dahil hindi ko alam kung pupuntahan ko ba siya o ano. Napasabunot ako sa buhok ko. Pre, puntahan natin siya, si Hale. Sasamahan ka namin, si DJ na hinawakan ako sa balikat. Pero tumayo lang ako at walang imak na tinalikuran sila. Para wala ako sa sariling nagtungo sa parking lot, pero napahinto ako nang may humawak sa balikat ko. Dude ako na ang magdadrive. Lasing ka kasi na kinukuha sakin ang susi ni DJ. Ako ang magdadrive at wag niyo akong pakialaman, sabay tulak ko sa kanya. Pre delikado ano ka ba, si Hale? I said don't mind me, sabi ko sabay sakay sa kotse ko. At agad na pinaharurot. Sorry Maya, but this is the only way para malaman mo kung gaano kita kamahal. Mabilis ang pagpapatakbo ko sa kotse ko, para magtungo sa hospital. Umiiyak ako habang nagdadrive at nanlalabo na din ang paningin ko, dahil sa luhang lumalabas sa mga mata ko. Paliko na sana ako sa daan patungo sa hospital, nang makarinig ako ng malakas na busina, huli na para makaiwas ako sa malaking truck na makakasalubong ko. Nagsalpukan yung kotse ni Joaquin at yung truck. Huling dinig ko bago ko maramdaman ang sakit sa bandang ulo ko at katawan, pero bago ipikit yung mga mata ko,
mukha ng babaeng mahal ko ang nakikita ko, napangiti ako bago ko ipinikit ang mga mata ko. Tristan POV. Hindi ko pinansin ang sugat sa labi at pasa ko sa mukha, dahil sa pagmamadaling pumunta ng hospital, kung nasaan si Maya. I don't care if I'm look mess. Gusto kong malaman ang kalagayan ng mahal ko. Naabutan ko ang pamilya niya sa labas ng room niya, o sa madaling sabihin ay nasa labas ng ICU, agad kong nilapitan si Tito Chris. Tito, ano po bang nangyari? Agad kong tanong. Bigla na lang siyang inatake, at hinahabol ang hininga niya. She's looking for you, Tris. Bago siya inatake pero nakatulog siya saglit, maya-maya nagising na lang siyang hinahabol yung hininga niya. Si Cliff na hindi mapakali at pabalik-balik ng lakad, sina Renz at Clint tahimik lang sa gilid na nakaupo, pero halata din yung pag-aalala at takot para sa kapatid nila. Pero mas sobrang takot at pag-aalala ang nararamdaman ko. Sana hindi muna ako pumasok at binantayan siya, galit na sigaw ko at napasuntok sa pader. Hindi ko maramdaman ang sakit. Napaupo ako sa gilid at napasandal sa pader, hawak-hawak ang ulo ko habang nakayuko. She's a fighter. Please baby fight. Bulong ko na lang habang umiiyak. Chris, kamusta si Maya? Napahinto ako nang marinig ko ang boses ng lola ni Maya, kasama nito ang kapatid ng mami niya at mga pinsan niya. Anong ginagawa niyo dito? Tukoy ko sa mga pinsan niyang mahahalata sa mukha ang pag-aalala. Nandito kami dahil sa pinsan namin, sabi ng Kuya Yuki niya. Pinsan, sa pagkakaalala ko hindi niyo naman siyang tinuring pinsan, sabi ko, umiwas siya ng tingin, napatingin naman ako kay Patricia. Happy ka na, di ba gusto mong makitang nasasaktan si Maya? O ayan na, she's suffering that sick of her, sigaw ko. You don't have a rights to shout my daughter, Mr. Park, sigaw ng tito ni Maya, napasmirk ako. Bakit? Nakukonsensya din po ba kayo? Moalang-galang na po, pero isa din naman po kayong nagpaparamdam kay Maya na iba siya sa inyo, sabi ko na ikinatahimik niya. Iho, kaya nga nandito kami para kamustahin siya. Nagsisisi kami sa mga ginawa namin sa kanya, inaamin naming may kasalanan kami, gusto naming bumawi sa kanya, ang tita Samantha niya. Ha, bumawi? Kung wala sigurong sakit si Maya, siguro hanggang ngayon kinakawawa niyo pa din siya, diing sabi ko. Nakita kong naikuyom ni Yuki at Paolo ang kamay nila, napasmirk na lang ako, alam kong tinamaan sila sa sinabi ko pero yun ang totoo. Wala kang karapatang pagsabihan ang pamilya ko ng ganyan, Mr. Park, sabi ng lola ni Maya. Bumaling ako sa kanya, wala nga po, pero fiancé ko ang pinag-uusapan dito, kaya hindi niyo ako mapipigilan. Oras na gumaling siya, sisiguraduhin kung wala nang mananakit sa kanya, sabi ko, at lumayo sa kanila at naupo sa gilid ng ICU, naririnig ko silang nag-uusap. Naniniwala naman akong nag-aalala sila, pero tuwing naiisip ko ang pangbabaliwala at pagkawawa nila kay Maya, lumalabas yung galit ko sa kanila. Lumabas ang doktor kaya agad akong napatayo at nilapitan siya. Doc, kamusta po siya? Tanong ko. Hindi na ako magpapaligoy, Mr. Park. Napatingin siya kay Tito at sa iba na lumapit na din. She need a donor right now, kung hindi, may posibilidad na hihinto na talaga ang tibok ng puso niya, parang nanghina ako sa narinig ko mula kay Doc. Dad, we need to find a heart donor, si Clint. We can't lose her, iyak ni Renz. Nakita ko si Cliff na sinuntok-suntok yung pader, na pinipigilan naman ng dalawang pinsang niyang babae, pero ako nakatulala lang habang nakatingin sa pinto ng ICU. Doc, we don't need to find a heart donor. May magde-donate na po ng heart para kay Miss Loizaga, sabi ng nurse na lumapit kay Doc. Sino? Tanong ni Tito Chris. Sabi niya po si Mr. Park ang gusto niyang makausap, sabi ng nurse na ikinitak ako. Ako, tumungo siya. Yes, Mr. Park, tere na po. Yaya niya sakin, kaya agad akong sumunod sa kanya, kahit na nagtataka. Pero napagaan ang loob ko, dahil may heart donor na si Maya. Nasa labas kaming lahat habang nasa operating room, kung nasaan inooperahan si Maya. Nakasandal lang ako sa pader habang nakaupo sa sahig, kinakabahan at natatakot ako, baka hindi magiging successful ang operasyon niya. Tris, sino ba ang donor ni Maya? Napaangat ako ng tingin kay Renz. Who is it, Tris? Ulit niya. Tumulo yung luha ko bago ko sabihin sa kanya kung sino. Si Kurt Renz, siya yung donor ni Maya, sagot ko.
Ano? Paano Tris? Hindi makapaniwalang tanong niya ulit. Pati ako nagulat Renz nang dalhin ako ng nurse sa ER na abutan ko si Joaquin na humihingalo na nakahiga sa kama. Renz, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mayata. Sabi ko at napahawak sa ulo ko, sa sobrang pag-alala sa babaeng mahal ko, sigurado akong masasaktan siya pag nalaman niya ito. Joaquin loved my sister so much. Sa 2 buwang naging sila, si Maya lagi ang mukhang bibig niya, unang kita pa lang niya sa kapatid ko minahal niya agad ito. Kaya hindi ako magtataka kung bakit siya ang naging donor ni Maya, sabi niya. Naiinis ako sa sarili ko dahil wala man lang akong magawa. Sabi ko, naramdaman kong hinawakan niya ko sa balikat. Thank him Tris. Dahil sa ginawa niya, binigyan kanya ng isang pagkakataong para makasama pa si Maya, sabi niya. Nakakalungkot pero tanggap ko ang nangyari kay Joaquin, dahil alam ko ito din ang gusto niya na mabuhay pa si Maya, patuloy niya at iniwan ako. Naalala ko ang sinabi ni Joaquin, bago siya dinala sa operating room kanina. Flashback. Pre, kahit labag sa loob ko, ikaw na ang bahala sa babaeng mahal ko, hinang-hinang sabi niya. I want her to still alive. She's not deserve to die Tris. I want her to be happy. Tumulo yung luha niya, pero pilit pa din niyang magsalita. Joaquin, sinasabi ko sa'yo, kahit gusto kong magkahiwalay kayo ni Maya, pero hindi ko hiniling na aabot sa ganito. Huwag ganito Joaquin, sabi ko, umiling siya. Just tell her, I love her so much Tris, napapikit siya. Kahit mawala ako gusto kong may maiwan sa kanya, gusto kong ibigay ang puso ko sa kanya. Gusto kong maramdaman niyang kahit wala na ako maalala niyang binabantayan ko siya. Promise me Tris, alagaan mo siya. Protect the people who wants to hurt her. Napatango ako. Promise Joaquin. Promise, sabi ko. Huling sabi ko bago siya tuluyang dinala sa OP room. End of flashback. 3 Successful ang operasyon ni Maya. Ligtas na ang kapatid ko, napukaw ako sa pag-iisip ng tapikin ni Renz ang balikat ko. Ha. She's already okay. 3 Successful ang operasyon niya, si Renz. Napatayo naman ako at napatingin sa OP, nakabubukas lang at nakita ko si Maya na wala pang malay. Nakita ko namang napangiti ang pamilya ni Maya, lalo na ang lola niya. Lumapit sakin si Tito Chris. Tris, ikaw na ang magsabi kay Maya, ang tungkol kay Joaquin pag naging okay na talaga siya, napatango lang ako kay Tito Chris. Sumunod sila kung saang kwarto dinala si Maya. Tris, napalingon ako sa likod ko nang may tumawag sakin. Hail, bakit? Tanong ko. Lumapit siya sakin, kita ko sa mukha niya yung lungkot. Joaquin wants to give this to Maya, sabi niya at may inabot saking letter. Give that to her pag okay na siya. Sabi niya. Pre, sorry sa nangyari kay Joaquin. Sabi ko napangiti lang siya. Huwag kang mag-alala, hindi kami galit Tris. Pero ipangako mo sanang huwag mong sasaktan si Maya. Ayaw naming masayang ang sakripisyo ng kaibigan namin, sabi niya bago ako tinalikuran. Napasunod lang ako ng tingin sa kanya. Pangako iingatan ko si Maya. Hindi ko sasayangin ang sakripisyo ng kaibigan niyo.